ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon sa lahat, narito ang latest update sa binabantayan nating si Bagyong Aghon. Sa ngayon ay patuloy na nagdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon ang bagyong ito at posibleng lumakas pa ito bilang tropical storm sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan ay nasa kanluran na ito ng San Vicente Northern Samar at inaasahang tatama sa Ticao Island sa Masbate sa susunod na 12 oras. Nadagdagan na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical wind signal at kasama na rin ang silangang Laguna, Nueva Ecija at Bulacan. Sa kasalukuyan ay mas naging pakanluran ang naging pagkilos ng Bagyong Aghon at posibleng tumama sa Aurora at Isabela area sa gabi ng Linggo hanggang Lunes ng umaga. Malalakas na pag-ulan naman ang nararamdaman ngayon sa Masbate at Romblon, habang ang Bicol region ay nakakaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan. Posibleng makaranas na rin ng pag-uulan ngayon ang Metro Manila, Cavite, at Karatig probinsya lalo na sa Calabarzon at Central Luzon dulot ng trough o extension ng bagyo at ng localized thunderstorms. Samantala, tumama o naglandfall ng 4 na beses ang Bagyong Aghon sa pagdaan nito sa Eastern Visayas. Una ay sa Humunhon Island Eastern Samar, pangalawa ay sa Giporlos sa Eastern Samar pa rin. Sumunod naman sa Besiao Catbalogan Samar, at ang pinakahuli ay ang pagtama nito sa Cagduyong Samar. Inaasahang susunod na tutumbukan ng bagyo ang isla ng Ticao Island sa Masbate. Sa ngayon, ating panoorin ang kabuoang ulat ng Pag-asa ukol kay Bagyong Aghon. Ito po yung ating latest satellite animation, ay namataan yung sentro nitong si Bagyong Aghon sa coastal waters po ng bayan ng San Vicente sa may Northern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit dun sa sentro at may gustiness hanggang 85 km per hour. At may kabilisan po pagkilos ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ito pong si Bagyong Aghon ay technically maliit na bagyo. Nasa around 200 to 300 km po yung kanyang kabuuang lawak. Subalit yung mga outer cloud bands na tinatawag, yung mga nasa palibot nito ng mga makakapal na ulap, ay siya nagpapaulan din po sa bahagi pa ng Visayas, dito rin sa malaking bahagi ng Mimaropa including Northern Palawan, at hanggang dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at mga nearby areas pa po dito sa may Northern Luzon. Ito po yung ating naitalang mga landfall sa nakalipas po na 24 oras. Meron tayong unang landfall kahapon po 11:20 PM sa isla ng Homonhon sa Giwan, Eastern Samar. Sinundan po yan ng pangalawa at pangatlong landfall hanggang pang-apat na landfall po dito sa Samar, Giporlos, Eastern Samar as of 12:40 AM kanina. Sa bayan sa probinsya ng Samar sa Catbalogan, Basiao Island, 4 AM. At Cagduyong Island sa Catbalogan, Samar pa rin po kaninang alas 5 ng madaling araw. So maaaring magkaroon pa tayo ng mga panibagong mga landfalls po. Inaasahan natin kasi na nandito siya ng alas 10 ng umaga, so maaaring tumama yung gitna mismo nitong si Bagyong Aghon dito po sa may Masbate, maaaring sa mainland Masbate sa may eastern side or dito sa may Ticao Island. And then afterwards, maaaring bagtasin din po yung paligid ng mga tubig dito sa may Burias Island, patungo dito sa may Ragay Gulf, hanggang sa makatawid po dito sa may southern portion of Quezon, panibagong landfall po. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Sa ngayon ay Tropical Depression pa rin po ito dahil nagkaroon na ito ng interaksyon sa ating kalupaan, lalo na dito sa may Samar provinces as well as paligid na bahagi po ng Bicol region. Posible pa rin siya na maging isang tropical storm habang binabagtas po itong Southern Luzon. Pagsapit dito sa may Quezon, southern portion of Quezon, maaaring maging tropical storm ito. Maaaring umangat na or mag-northward at dun yung time kung saan medyo magiging mabagal ito hanggang sa makarating ng Polillo Islands, then babagtasin ng silangang baybayin po ng Aurora, pagsapit po ng Linggo, and then pagsapit ng Lunes, nasa may parte na itong Cagayan Valley, then pagsapit ng Lunes hanggang Martes, unti-unti na itong lalayo at magre-recurve papuntang Pahilagang Silangan hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility. But before that, posible pa siyang lumakas bilang isang typhoon habang patungo na po dito sa may southern portion of Japan. Pero ito naman po yung ating forecast o yung mga aasahang ulan for the next 2 days po. So simula ngayon hanggang bukas ng umaga, pinakamalalakas po yung mga pag-ulan, magsishift paangat po. No? Kung kanina Eastern Visayas yung may kulay orange, maaaring magkaroon tayo ng kulay orange na ulan, mga moderate to heavy rains over Bicol region.
Northern Samar at hilagang bahagi ng Samar. At meron din minsang kalakasang ulan sa eastern portion of Isabela, Aurora, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Marinduque, Romblon, rest of Samar, Eastern Samar, Biliran, hilagang bahagi ng Western Visayas, Cebu at Leyte. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali ay meron pa rin po tayong pag-ulan, particularly sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Diyan pinakamalalakas yung ulan dahil nasa ibabaw nila yung sentro nitong si Bagyong Aghon. Habang sa Quezon, Aurora at ilan pang bahagi ng Kabikulan, possible po yung mga light to moderate with at times heavy rains hanggang Monday morning. So ito rin yung mga lugar na possibly magkaroon ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings po. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at yung mga malapit sa ilog, pwede magkaroon tayo ng mga river flooding. Sa mga mountainous areas, mga matataas na lugar, possible din po yung mga landslides or pagguho ng lupa. At yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa may Central Luzon, sa may Southern Luzon, Metro Manila, possible po yung kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms over this weekend hanggang early Monday po yan.